Hello, magandang gabi sa inyo lahat. So, basa tayo ng comments do sa videos natin. Start tayo dun sa re-upload po 'yon yung kay Master Gala. 12 midnight ko in-upload kasi bala kong mag-re-upload ng mga lumang debunk ko eh. Baka hindi nyo pa napapanood, 'di ba? Unahin natin yung comment ni Sir Majimane. Tama ba? Paki-correct na lang ako kung mali yung ano. Sabing gano'n ni Sir Majimane, ganto kasi yan, sa pagsasabi na ulo sa taas nung nicho, yung tinutukoy, nabanggit ba ni Galang Bakla sa kanyang pag edit na mayroon doon na tarpaulin at di yun ang tinutukoy niya na nakikita niya na nakabarong? Wala. 'Di ba? Kung wala, bakit di man banggitin na mayroong tarpaulin doon at sa taas ng nicho yung tinutukoy niya. Ngayon, dahil sinakyan na ng mga followers niya na ang nakita nyo ay yung nasa ibabaw ng nicho, yun na ang paninindigan niya na tinutukoy din niya sa video niya ngayong sa video. Ngayon, paninindigan niya na yan kahit alam niya na tarp yan. Ang papanindigan niya ngayon yung ulo sa ibabaw ng nicho kuno kasi yun ang sinasabi ng mga nanonood. Diyos ko, Pilipino, mulat na mulat naman tayo. De, feeling ko ganun din talaga. Pero obviously, yung tinutukoy ko na nakabarong sa caption niya, yung nakabarong talaga. Kaya lang, tarpaulin yon, 'di ba? Siguro tama itong sinabi mo, sir, na kapag na-reactan uli ni Master Gala, ang tinutukoy niya doon ay yung nasa ibabaw ng nicho. Pero hindi pa rin siya lulusot. Nagsabi siya ng nakabarong eh. Ibig sabihin, nakabarong ba yun nasa ibabaw ng nicho? Hindi naman. 'Di ba? Hello, Ma'am Imelda Sugano. Ma'am Maybe, hello, Maybe. Kamusta na po kayo, Ma'am Maybe? Nakakaita din na pag-content siya ngayon. Palagi na lang parinig. Magpakatotoo. Pinaringgan ako niya. Kaya nga nire-upload ko to dahil pinaringgan ako niya yung huling video niya. Na ano daw, tawag dito. Ano sinasabi niya? Na hindi naman yung issue na yun yung ano. Sabi ko hindi daw siya makulab. Hindi mo ko nilalapitan eh. Ikaw ang gusto makipag-collab, 'di ba? Wag mong sasabihin na ayaw kitang makakulab. Hindi mo naman ako tinatanong eh. Hello, Ma'am Erlyn daw Balatukan. Good morning. Bibi ang tawag sa akin. Ang dami ng kalokohan na pinaghihinalaan na wala naman tao. Sasakit lang ang ulo nating na walang katotohanan. Hello, Sir Jersky Galski. Yung sinasabing ulo, sobrang labo ha. Kahit isipin ko na ulo, inuutusan ko na utak ko na ulo yan, pero ayaw buuin ng isipan ko na ulo talaga yon. Depende kasi sa titingin. Kahit ako din naman nung una, nung tiningnan ko, ang focus ko talaga yung nakabarong dahil wala naman dun sa taas eh. Hindi nga ma-determine kung ano yun eh. Mas makatotohanan pa na yun na ibote na nasa ibabaw. Next, sabing gano'n ni Bernal Diasis. Yan. Sabi ni Rustan Aranda, flower base lang sir bungo, hindi ulo, kalungkuhan lang ng mga yan. Sabi gano'n ni Sir GC719, hello sir. Ay, hello Sir Rustan Aranda at Sir Bernard Diasis ha. Shoutout po sa inyo. Tagal mo na na-debunk ito bungo kahit ngayon meron pa rin. Nire-upload ko lang, sir. Inedit ko lang para mas concise. Kasi 1 oras yan eh. Sabi gano'n ni Saint Trapper Leo Ryan. Hello, sir. Kung nakadikit yung tarpaulin sa nitso o pader, tapos may ulo sa taas, ibig sabihin pugot. Hindi naman siguro flat yung pinagdikitan ng tarpaulin para tumayo yung tinuturo niyang ulo sa taas ng tarpaulin. Tapos kung ulo lang nakita niya, paano niya nasabing nakabarong? Ito na nga yun. 'Di ba? Kung itatanggi nila yung tarpaulin, asan doon yung nakabarong na tinutukoy? Meron pa yan, the white lady, sabi ni Sir Neil Lester. Tapos
sabi ni Ma'am calling your name again. Calling your name again. Ano ba name nito ni Ma'am? Rhea Marcelo. Sabi ni Ma'am Rhea Marcelo, paano ba naman kasi gagalaw ang tarpaulin unless hinahangin? Sabi ni Sir Federico Dilawan. Dilawan ba ang... Adlawan? Sorry sir. Sabi ni Sir Federico Adlawan, check mo na sa taas ng tarpaulin, boss, yung nakadikit sa kahoy. Ano ba? Hindi na nga, sinom na nga natin eh. Ay nako, sir. Shoutout sa iyo, Sir Federico Adlawan. Sir Nicole Aguilar, sabi ni Sir Finn, nila mo na sila ng sistema. Sa bawat bigkas si Master Gala, dati tagahanga ako niya, naumay lang ako kasi hindi na ganun kahilakbot, nanliligaw siya. Pare dole lang, hindi siya entity. Naintindihan ko din naman na, kahit ako din naman hanggang ngayon, fan pa rin naman ako ni Master Gala. May nagagawa si Master Gala kasi na unique. 'Di ba? Madali sa kanyang pumunta sa iba't ibang lugar. Isa 'yun sa impressive na karakteristik ni Master Gala. However, sometimes minsan, alam mo, sinasadya niya na lang. Kumbaga, nawawala ng value yung pagva-vlog niya. Nandun yung opportunity kasi eh. Huwag mo nang i-overdo. Tama na, igala mo kami. 'Di ba? Pero kung gagawa ka ng kabulshitan na yung lahat ng ipipilit mo, kahit wala naman, eh di bahala ka, gawin mo nang gawin yon. May masasabi yung tao. 'Di ba? Sabi ni Nubi YT, hello sir Nubi YT, die hard panati kaya matigas ang ulo. Mahirap talaga pag pinipilit na may di umano eh. Next video. Sabi gano'n, ito yung tungkol doon sa may kinagat ng aswang, may kinagat ng aswang kagabi. Sabi ni sa Ranmes Channel, boss, magandang umaga watching. Magandang umaga din po, sir. As of this recording, or magandang gabi, magandang tanghali. Sabi ni Thin Crust Pepperoni, ito yung mga observations niya, yung pasa sa part na yan, pwedeng hataw ng paddle sa frat. Bata na gano. Sabi ganun, BV na alala ko sa roommate ko, mga Batanggenyo. Ganyan yung style nila. Number 2, 3 kilyon naman ata ay putok ang hita. May napagtripan na bagong palo. Yung sila sa ganyan? Tanyag sila sa ganyan. Nagbago na ba yan? Yung mga miyembro ng Triskelion? Ano nga ba yan? Yung Triskelion na yan? Taogama yan, di ba? Tama ba ako? Pakicorrect ako, baka mali ako ha. Ganyan pa rin ba kayo? Atin lang to. Ganyan pa rin ba yung initiation? Hindi po ako member, nakikita ko lang yung initiation sa loob dorm. After ng initiation, merong bagong palo na binatuhan ng Piccolo. Walang palag, hindi makatakbo. Mga kalokohan ng college days. Buti hindi siya namatay, Sabi ni Ma'am Maria Milena, it was actually a snake bite. Paano nasabing snake bite? Naiintindihan ko kasi, ma'am, kung snake bite, dito lang sa part na to, magkabila ang kinagat siguro. Kung snake bite yon. Hindi nila ma-determine eh. Sa bagay, may account na may account na parang umihi daw, tapos parang may umihi yung bata, tama? Oo, pwede. Pwede na na snake bite. Kaya lang ang pinagtataka ko, snake bite, bakit gumapang hanggang kabilang puwet? 2 beses siyang kinagat. Pwede rin siguro snake bite. Kasi nga may parang umihi yung bata daw eh. Sabi ni Sir Momong, tama yung gunting, parang sa pendulum lang din. Walang paranormal doon. Napapaliwanag ng science yan. Sabi ni Ma'am Always Lay, parang sa hazing ko lang nakikita yung ganyang pasa. Sabi ni Sir GC719, hello bung at sa lahat. Sabi ni Wengay, natuklaw daw ng ahas. Sabi ni Crizel Verso, di ba ang kwento umihi yung bata, tapos after nun sabi may kumagat sa kanya. So meaning nung time na umihi siya,
baka dun siya nakagat ng ahas. Correct! Pwede. 'Di ba? Pwede. Ito rin yung napansin ko eh. Na umihi yung... Tatalino talaga ng mga nanonood, ano? Impressive kayo. Hindi yung... Alam mo, kahit yung mga ganito, yung natuklaw ng ahas, yung ganyan, mas gusto ko itong mga comment na ganito eh, kasi malapit kayo sa katotohanan. Hindi yung... Hindi, talagang aswang yan. Talagang aswang yung nakakagat dyan. Gusto ko yung mga ganyang comment. Mga malulupit kayo, men. Idol. Kayo yung dapat tinatawag na idol. Mga idol eh. Mga idol. Sabi ni Sir Krauskal, good morning. Hello, Sir Krauskal. Hindi siya skin disease, may hematoma eh. Diba? Sabi gano'n ni Ma'am Masaharo, may sakit yung bata, dapat dinala nila agad sa ospital. Pagka umaga na para malaman ang sakit. Lesson learned lang yan. Wag sila paniwala sa naaswang at wag sila pumunta ng albularyo. Bata na nakasalalay ang buhay. Sa akin lang, hindi ahas ang kumagat dyan kasi inabutan pa siya ng umaga at nadala pa nila sa albularyo. May sakit ang bata, kung nadala lang sana sa ospital na agapan sana si baby. Pwede ano, kung ahas nga, oo tama. Di ba naalala niyo yung yanga, yung gumaganon, yung nakagat, saglit lang yun eh. Pero yung ano, inabot pa siya ng, hindi, depende siguro sa venom ng ahas. Kung may ganun ba? Or iisa lang epekto ng ano ng kamandag ng ahas. Hindi ba may matabang na kamandag? Na medyo matagal ang epekto? Di ba? Sabi gano'n ni Sir Jeffrey Maceda. Sa tingin ko, kagat talaga ng hayop o insekto, posibleng kasing kumagat na ang venom or poison ang hinala ko, ahas. Gagamba. O pwede ito, pwedeng siyang gagamba or alakdan. Pwede. No? Kasi parang iisa lang yung butas na nakita eh. Ito medyo mas plausible is siguro ito sa ahas. Kasi nga di naagapan at maaring allergic ang bata kaya ganun. Oo, isang butas eh. Parang di naman tuklaw ng asim pero mas posible pa talaga binugbog yung bata. Kawawa naman siya. RIP. Sabi ni Sir Mayuri, kung ahas yan, dapat patay agad yan. Di na madadala yan kinabukasan sa albularyo. Alam na this. Baka hindi siya tuli, kaya nagpapahiwatig. Yung gunting. Sabi ni Ma'am Maricel Mendoza, magandang gabi. Magandang gabi, ma'am. Di balance nakalagay ng gunting. Sabi ni Lethal Re-upload. Sabi ni UPS, magandang gabi. Oh, na-content ko na ito sa Ronski, sa pang-2:00. Sabi ni Ma'am May malagay niya, good evening. Sabi ni Senyor, nakita mo ang aswang wala pala kuryente sa inyo. Kandila lang. So baka anino nyo lang nakita nyo gawa ng light ng apoy galing sa kandila. I like this, yung mga ganitong comment. Una kong hinala, maltrato yan eh. Ganyan kasi ang pasa ng napapalo sa frat. Hula ko, baka minaltrato yan sa kanila, pero mahirap manghusga ng kapwa. Pangalawa, hindi yan kagat ng ahas kasi ang ahas, pag tumuklaw yan, isa lang tapos hindi agad nabitaw. Pero sige, pwede namang dalawang tuklaw pero same sa dalawang hita. Ito rin yung sinasabi ko. Ito din yung argument ko eh. Kung ahas, dito lang dapat. Bakit sa kabilang hita meron? Pwede ba yon? Hindi, paliwanagan nyo. Baka naman gumapang yung venom. Ganun ba? Kung natuklaw ka na, reaction mo, pipiglas ka talaga at maaring matuklaw ka sa ibang part ng katawan mo. Sabi ni Ma'am Kopi ko, para siya baka mamaya, pasa siya, baka mamaya binugbog yung bata. Tapos ngayon, isisisi sa aswang ko, no? Parang akala mo na hazing. Yung mas paniwalaan mo yung aswang, parang kaduda-duda na rin yun eh. Kasi hindi nila mailusot yung pagmamaltrato, kaya aswang ang tinuro. Di ba tuklaw ng ahas yan or binugbog talaga yung bata? Sinisisi na lang nila sa kung ano-ano.
Kawawa yung bata pero may mga palabas sa Nat Geo dati yung nangyari pag kinagat ng ahas lumulobo yung part ng katawan. Or pwede din yun sa allergy. Kasi 'di ba sabi niya nag-CR baka may naupuan na chemical. Yung allergy kasi dapat nagko-complain na hindi makahinga yung bata eh. Sa bagay ganun din naman ang ano eh. Ganun din naman ang epekto ng venom. Alam ko mamumula yung ano hindi magkakahematoma eh. Wala pa akong nakitang anaphylactic shock na pasa. Meron siguro, hindi ko lang talaga nakita pa. Sabi na walang magawa TV. Men, baka makita mo yung nabalita sa TV. Tao na sinunog niya. Na ano ko na po. Nung 2:00. Ma'am Kopi ko, hello. Braille Joban Gamyaw. Next video. Shortcut ko na lang para mabilis tayo. Sabi ni Ranmes Channel, good morning po. Ma'am Wish Heart Star. Ito, sabi nga ni Sir El Jaco kasi daw, hindi pa nagpapakita yung duwende. Nagpakita na yung duwende. Nag-Superman pa nga eh. Hello, Ma'am Lindley Bautista. Sir Neil Lester. Astro Jaeger Bomb TV, hello. Sir Ronsky, hello. Christoph, hello. Sir Christoph. Ma'am Maybe, hello. Hello, Ma'am Nana Parsa, hello po. Ma'am Lin Sudo, hello. Sabi ni Ma'am Lin Sudo, ito yung video tungkol dun sa reaction video kay Sir Ponggoy ha. Habing ganon. Yung makunat pa sa Spartan ng tsinelas, yung kakapalan ng Fezlak. Mahilig magpalipad hangin sa shoutout para makahingi sa sponsor na taga Canada. Kada explore nila, mega shoutout sa sponsor. Uy, Ma'am Lin Sudo, may nalaman ako. May nalaman ako. Iabangan nyo yung blind item sa ano ko. Sa FB ko. Hello, Ma'am May Malagenya, Sir GC719, Ma'am Erlindaw Balatukan. Sino pa ba? Innocent Zero, sabi ni Innocent Zero, evening, kupal ka ba, boss? Wala! Hindi mo nga mapagtanggol si Ponggoy eh. Magandang gabi sa'yo, Innocent Zero. Ma'am Imelda Basquines, hello. Salamat po. Sir Dico Ablola, hello. Ma'am Hope Pasinabaw, hello. Magandang gabi sa inyong lahat. So proceed tayo mamayang 10:00 sa ating main content. Magandang gabi. Bye-bye.